is an entrance and exit between the netherworld and ours. Do not peek in, for on the other side is the home of the evil Nylok. Tulong! All yan. Bakit iba-iba ang kulay ng mga hayop? Ano ang pinaka-astig na rainforest? A lot more. Totoo ba na may palaka na kayang pumatay ng 20,000 na biktima? Paano ginawa ang pyramid sa Egypt? The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. Let the attack begin. Here we go. I kept dreaming of a world I thought I'd never see. Activate dance mode. Welcome to the real world. Thank you very much, the East Crew! Yes! At tulad natin, ang mga hayop, may mga nagbabago ring mga katangian ng dahan-dahan habang nabubuhay ang maraming henerasyon. Kung may katangian na pabor sa isang species, malamang na lumaganap ang katangiang iyon sa tulong ng natural selection ng kapaligiran at pagdami ng angkan. Halimbawa, yung pagkakaroon ng maitim na kulay ng balahibo, nakakatulong ito sa camouflage. Ibig sabihin, hindi sila agad mabibiktima ng iba, kaya hahaba pa ang buhay nila. Kung mas mahaba ang buhay ng hayop, mas mahaba rin ang panahon para magkaroon sila ng anak at malamang magmana sila sa maitim na kulay ng balahibo. Paulit-ulit ito hanggang ang maitim na kulay ng balahibo ay maging karaniwan na sa uri nila. Galing-galing! May tanong ako, kilala niyo ba kung kanino itong konsepto ng evolution? Kay A. Charles Darwin, B. Thomas Edison, or C. Gregor Mendel? Kung ang sinabi nyo ay A. Charles Darwin, tama ka. Ito ang naging basihan ng modernong theory of evolution. At kung sa tingin nyo ay tapos na ang pag-evolve ng mga tao, mali kayo. Hanggang ngayon, nakikibagay pa rin tayo sa physical, pati sa virtual na kapaligiran, gawa ng technology. Kung saan tayo aabot, walang may alam. Ito ang sigurado, tuloy-tuloy ang evolution ng lahat ng believe. Thank you very much, the East Crew! Yes! Dahil sa katanging-tanging ambag nito sa mundo, nabansagan ng Amazon bilang A. The heart of the earth, B. The brain of the earth, or C. The lungs of the earth. Siksik, liglig at umaapaw ang Amazon sa mga halaman at puno. Ini-inhale nila ang carbon dioxide at umubuga naman ng oxygen para sa mga tao. Kaya tinatawag itong letter C, the lungs of the earth. Sagot ng Amazon ang 20% oxygen sa buong mundo. Astig!
Sakop ng Amazon o Amazonia ang 40% ng South America at 9 na bansa. Pero malaking bahagi nito, as in 60% ay nakapaloob sa bansang Brazil. Mataas ang biodiversity dito sa pinakamalaking tropical rainforest sa mundo. Mataas din ang rainfall, humidity at temperatures dito o hawa sa ulan ng Amazon. Pero kalahati hanggang 75% ng ulan ay binabalik nito sa hangin. Sa pangkaraniwang araw, nasa 20 billion metric tons ng tubig sa anyo ng water vapor ang ibinubuga ng mga puno doon. Ang tawag dito, transpiration. Higit pa rin sa tubig na tinatapon ng Amazon River sa Atlantic Ocean. Araw-araw. Ang lupit, no? Yun na kasi ang pinakamalaking ilog na volume sa ating planeta. Kaya sa pananaw ng ibang scientists, ang totoong pinakamalaking ilog ay hindi nakikitang agos mula sa mga puno sa Amazon. Ganun pa man, nabagtas ng Amazon River ang 2,000 miles ng makapal na kagubatan. Kaya sumunod sa Nile River, ito ang pinakamahabang ilog. I believe! Thank you very much, the East Crew! Yes! Pagdating naman sa mga nilalang ng Amazon Rainforest, nagkalat doon ang maraming klase gaya ng mga ahas, ganting gagamba at poison dart frog. May ibang species ng poison dart frogs na safe pero yung iba, gaya ng golden dart frog, sobrang delikado, nakamamatay. Yung kamandag nitong gintong palaka, kaya pumatay ng 20,000 na daga. Ang pinakamalaking predator sa Amazon ay ang black caiman, pinsan ng mga buhaya. Kapitbahay nito ang piranha, monster catfish at pink river dolphins na nanganganib ng maubos. Bilang ecosystem, mayaman sa variety ang Amazon. Andito ang isa sa 10 species ng anumang kilalang nilalang sa Earth. 40,000 na halaman, 3,000 na isda, 1,300 na ibon, 430 mammals at 2.5 million na insects. Nasa Amazon din daw ang pinakamaraming klase ng halaman sa buong daigdig. Hindi puro halaman at hayop ang nilalang dito sa rainforest. Meron din nasa 400 hanggang 500 indigenous tribes. Ang nakakabilib, tinatayang may 50 tribo na never pang naabot ng mga tao gaya natin sa outside world. Malaki at siksik sa puno ang Amazon. Yung pusod nito, hindi pa nararating ng technology. Doon nagahali pa rin ang kalikasan. Kaya lang, baka hindi rin ito magtagal dahil sa deforestation o pagkalbo ng kagubatan. Sa nakaraang 40 years, 20% ng mga puno ay pinutol nang magkaroon ng lugar para sa cattle ranches sa Brazil. Bukod pa rito, ang walang kaplano-planong infrastructure, mapanirang proseso gaya ng pagdidrill para sa langis pati na climate change. Ang hula ng scientist, sa taong 2030, 27% ng Amazon biodome ay makakalbo ng puno. Hindi pa tapos, problema rin ang matitinding tagtuyot at wildfires. Sa loob ng isang siglo, pinakatuyot na noong 2005 at 2010. At noong 2019, may 75,000 na sunog sa kagubatan. Ito ay 85% na mas marami kaysa nung naunang taon. Ang daming na ibibigay sa atin ng Amazon, oxygen at magandang kalikasan. Dapat itong ipaglaban. I believe! Thank you very much, the East Crew! Yes! Dito sa Egypt nakatayo ang natitirang wonder of the ancient world, the Great Pyramid of Giza. Itinayo ito sa pagitan ng 2,560 at 2,540 BC. Hindi man ito ang una o huling pyramid dito. Ilang milenyo naman itong pinakamataas na structure na gawa ng tao na sukat na 481 feet. Pero hindi na ngayon. Dahil sa libo-libong taon ng erosion, natapyasan ito ng 25 feet. Sayang! Okay lang kasi napalitan na ang gigantic capstone sa tuktok nito ng bakal na triangle. Ito, ang Great Pyramid ay itinatayo ni Pharaoh Khufu bilang sariling libingan at kaba ng mga kayamanan na balak niyang gamitin sa kabilang buhay.
Idea naman ng anak niyang si Khafra ang Great Sphinx sa harap ng Great Pyramid. Nagpagawa rin siya ng isa pang pyramid. Mas maliit nga lang, 446 feet. Pero sa ibang anggulo, mukhang mas matangkad ito sa pyramid ng tatay niya. Tagapag-utos lang ang mga pharaoh, hindi sila ang talagang nagtayo ng mga istruktura. Eh sino ang tunay na lodi sa likod ng mga nakabibilib na obrang ito? Base sa pinakabagong ebidensya, 2,000 hanggang 30,000 skilled laborers ang nagtayo ng Great Pyramid. Mga mason, engineer, architect at surveyor. Wait lang, paano nila naigalaw ang mga bloke ng bato? Eh di ba ang bibigat nun? 2.5 tonelada bawat isa. Matagal na ang hiwagang iyan ng pyramid. Pero ang hula ng mga eksperto ay tinulak at hinila ang mga dambuhalang bato sa tulong ng mga rampa. Saka, pinapwesto gamit ang mga lever na gawa sa kahoy at tanso o bronze. Oras na para sa trivia question. Gaano karaming stone blocks kaya ang ginamit para mabuo ang pyramid? A. 130,000 B. 1,300,000 or C. 2,300,000. Kung sinabi mong C, 2,300,000, nakuha mo. Ang estimate na timbang ng buong pyramid ay 6.5 million tons. Ang bigat nun ah! Noon, puno ito ng mga kayamanan. Pero ngayon, ang pulang sarcophagus o kabaong na lang ni Khufu ang natitira. Pero ang nakakabilib, nung ginawa ang pyramid, wala pang mga machines. Kamay, rampa at tali lang. Hindi natin mararating ang modernisasyon kung hindi dahil sa malupit na engineering ng The Great Pyramid. I believe